Sa pinakalayong bahagi ng Siberia, may isang lungsod na tinatawag na Yakutsk, ang pinakamalamig na lungsod sa buong mundo. Kung saan ang kumukulong tubig nagiging snow sa hangin, kung saan ang prutas nagiging bato, at kung saan ang kotse minsan hindi pinapatay buong araw dahil kapag pinatay mo, baka hindi na to mag-start ulit. Ito ang lungsod kung saan ang minus 50 degrees Celsius ay normal na araw lang. At sa kabila ng lamig na kayang pumatay ng tao sa loob ng ilang minuto, mahigit 300,000 katao ang patuloy na nabubuhay dito. Pero ang tanong, paano? Sa Yakutsk, ang paglabas ng bahay ay parang military operation. Kasi dito, ang bakal kayang dumikit sa balat mo. Ang sasakyan, minsan ayaw mag-start. Ang pilik mata mo, pwedeng magyelo habang kumukurap ka. Ang Yakutsk ay opisyal na kinikilalang pinakamalamig na lungsod sa buong planeta. Kapag dumating ang peak ng winter, ang temperatura dito bumabagsak ng minus 50 degrees Celsius. Ganon katindi. Sa Pilipinas, kapag 23 degrees Celsius pa lang, naglalabasan na ng hoodie. Sa Yakutsk, kapag minus 33 degrees Celsius ang forecast, ang reaksyon ng mga tao, uy, ang init ngayon. Parang spring weather na sa kanila yon. Kapag winter, ang buong lungsod nababalot ng tinatawag nilang frost fog. Hindi ito ordinaryong fog. Ito yung fog na parang hininga ng freezer na kumakalat sa buong syudad. Ang visibility minsan sobrang baba na parang nasa loob ka ng giant refrigerator na may horror ambience. Sa buwan ng February, medyo malinaw na ang paligid. Ang temperatura, yun na nga, minus 33 degrees Celsius. Sa karamihan ng tao sa mundo, yan ay apocalypse level na lamig. Sa Yakutsk, normal lang. At ito ang pinaka-wild na katotohanan sa Yakutsk. Ang buong lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng permafrost. Ang permafrost ay lupa na permanenteng frozen. Ibig sabihin, kahit summer, hindi talaga siya natutunaw ng tuluyan. Parang ang buong syudad ay nakatayo sa ibabaw ng isang giant ice block. Sa lungsod na ito, hindi nila nilalabanan ang lamig, ina-adapt nila. Lahat dito ay nakadesign para sa extreme cold. Mga bahay, mga kalsada, mga sasakyan, kahit pagkain. Kapag sobrang lamig ng paligid, ang katawan mo mas mabilis magsunog ng energy. Kaya kung mali ang pagkain mo, mapapansin mo agad, lalamigin ka ng todo. Kaya naman ang typical na almusal dito ay hindi diet ng fitness influencer. Karaniwang pagkain sa umaga, fatty pancakes, eggs, cheese, butter, jam, at syempre, karne. Hindi sila masyadong umaasa sa carbohydrates. Kasi ang carbs sa ganitong klima, parang murang gasolinang mabilis maubos. Ang fats naman, slow release energy, mas matagal kang pinapainit. Kaya sa Yakutsk, ang pagkain umiikot sa karne, isda, animal fat. Common foods dito ang horse meat, beef, frozen fish, at mga sabaw na parang kayang ibalik ang kaluluwa mo sa katawan. Meron din namang gulay, pero mahal at bihira. Kasi halos buong taon, imposibleng magsaka. Ang lupa kasi dito solid ice. Sa Yakutsk, ang diet ay umiikot sa isang simpleng tanong. Makakatulong ba ito para hindi ako magyelo habang nabubuhay? Ang paglabas ng bahay dito ay parang preparation sa Arctic expedition. Bago ka lumabas, maglalagay ka muna ng thermal underwear. Sunod, makapal na inner layers. Pagkatapos, heavy winter jacket na parang armor laban sa lamig. Ang paa ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng katawan, kaya karamihan ng tao dito nagsusot ng 2 o 3 pares ng medyas. Kasi ang lamig galing sa lupa umaakyat pataas sa katawan. Pero ang pinaka-importante na parte syempre ang muka. Kapag expose ang balat, pwede kang magkaroon ng frostbite sa loob ng ilang minuto. Kaya ang scarf nakabalot hanggang ilong. Ang sombrero nakababa hanggang kilay. Halos wala kang nakikitang nakalabas na balat.
At maraming tao dito humihinga sa tela ng scarf para hindi masyadong malamig ang hangin na pumapasok sa baga. Dito ang damit ay life support system. Kasi kapag umabot ang temperatura ng minus 30 degrees Celsius pababa, kahit mamahaling modern winter jacket, minsan sumusuko. Kaya naman ang tunay na bida sa Yakos winter, fur at wool. Ang balahibo ng hayop may maliit na air pocket sa loob para itong natural na insulation. Kinukulong nito ang init ng katawan at hinaharangan ng hangin na parang natural na armor laban sa lamig. Kapag naglakad ka sa kalsada ng Yakutsk, makikita mo halos lahat naka-fur coats, fur boots, sobrang kapal na sombrero. Ang mga tindahan dito hindi nagbebenta ng cute na winter outfit. Ang binebenta nila ay mga damit na makapal, mabigat, matibay, kung minsan parang suot mo ang balat ng oso. Siyempre hindi lang tao ang nahihirapan sa Yakutsk. Pati mga sasakyan sa sobrang lamig. Ang engine oil nagiging parang malapot na syrup. Ang battery, mabilis mawalan ng power. Ang plastic, pwedeng mag-crack na parang biskwit. Kapag pinatay mo ang kotse ng matagal, may posibilidad na hindi na siya mag-start ulit. Kaya sa Yakutsk, may kakaibang eksena. Maraming sasakyan ang hindi pinapatay ang makina. Minsan umaandar ang kotse ng ilang oras, minsan buong araw. Parang sinasabi ng driver, bahala na sa gasolina basta wag lang mamatay ang makina. Para sa maraming pamilya, syempre mas praktikal ang public transportation. Ang mga bata pumapasok sa school gamit ang bus. Ang mga matatanda papasok sa trabaho, ganun din. At dahil alam ng lungsod kung gaano kalupit ang lamig, ang mga bus stop dito may heated shelters. Parang maliit na waiting room na may heater. Parang habang naghihintay ka ng bus, hindi ka magiging human popsicle. At may isang bagay na hindi mo gaanong kailangan tuwing winter dito. Siyempre, ang ref. Kasi ang ref, nasa labas na. Ang temperatura sa labas kadalasang mas mababa pa kaysa freezer sa bahay nyo. Kaya maraming pamilya ginagamit ang outdoor air para mag-preserve ng pagkain. Ang karne at isda maaaring manatiling frozen sa loob ng mga linggo. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga palengke sa Yakutsk. Sa Central Market, makikita mo ang karne at isda. Nakaka-display lang sa open air. Walang ref, walang ice. Dahil buong lungsod nga naman ay isang giant freezer. Pati mga utilities tulad ng gas pipes at kable ng kuryente madalas nasa ibabaw ng lupa. Bukod sa pinipigilan nitong uminit ang permafrost, mas madali ring makita kung may leak. At hindi lahat sa Yakutsk nakatira sa modern apartment. May mga lugar pa rin sa lungsod na may lumang kahoy na bahay. Karaniwan itong tinitirhan ng mga taong mas mababa ang kita. Sa mga bahay na ito, minsan walang indoor plumbing. Ang toilet ay nasa labas, karaniwang container type outhouse. Pero may kakaibang bagay naman na tumutulong dito, ang sobrang lamig. Sa ganitong temperatura, ang bakterya hindi madaling kumalat. Kaya naman kahit simple ang sistema, nakakatulong ang kalikasan para manatiling kontrolado ang kalinisan. Para mas maintindihan natin ang lamig ng Yakutsk, may ilang demonstrasyon na ginagawa ng locals. Kapag nagbuhos ka ng kumukulong tubig sa hangin sa minus 30 degrees Celsius, sa loob lamang ng isang segundo nagiging ice crystals, parang instant snow explosion sa ere. Ang prutas tumitigas na parang bato. Yung basang damit kapag sinampay sa labas, titigas agad, parang karton na jacket. At pag suminga ka ng sipon, kulangot na bago pa bumagsak. Ganon kalupit ang lamig dito. So yun, kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng dokumentary na may halong kaalaman, patatawanan at konting kalokohan, pakisuportahan mo ang channel. Like, share at syempre, subscribe sa Tito Jones TV. Dahil sa channel na to, ang mundo ang ating tambayan. Shout out Ian Mailiano Jose Panganiban ng Camarines Norte, Gorem Balim family ng Tondo, Manila, Jeneline Corporal na nasa Kuwait, Espeon family ng Surigao City, Kaagay family ng Bukidnon and Davao, Ito is okay,
ng Angeles, Pampanga, Rosling Mendoza from Qatar, Jobs TV from Dubai, Jonas Sandales from Davao Oriental, at kay Shirley Lagunda na nasa Jeddah, Kingdom Saudi of Arabia. Maraming salamat sa panonood. Ingat hanggang sa muli.